Kabanata 5171. Bahagyang umiling si Prince Gibson. Miss Rachel, hindi mo kilala ang mga pamilyang ito. Matagal na silang nasa base. Walang nakakaalam kung sino ang kakampi nila ngayon. Ang ilan sa kanilang mga tao ay ganap na hindi nakikita. Unless magpakita sila ng sarili nila, wala tayong malalaman. Tama si Sir York na i-discourage sila. Sa ganoong paraan, maaari nating mahukay ang mga ugat ng sabay-sabay. Walang sabi-sabi, tumingin si Rachel Hardy kay Harvey York nang may alam na tingin. Sa iyong pangunawa sa dalawang pamilya, ano ang susunod nilang gagawin? Napatingin si Harvey kay Prince Gibson na nagtataka. Ito ay isang pagsubok upang makita kung siya ay karapat-dapat na palitan si Quill Gibson. Huminga ng malalim si Prince Gibson at nag-isip sandali. Kung ako ang nasa posisyon nila, hindi lang ako gagamit ng kapangyarihan ng pamilya, patuloy pa rin akong magpupuyos sa bagay at gawin ang aking sarili na mas inosente. Sa ganoong paraan, maaari kong makuha ang pinuno na napunta sa pag-iisa upang hawakan ang sitwasyon. Dahil ang pinuno ay ang Diyos ng digmaan, tiyak na madudurog niya ang lahat ng kalaban. Ganito sila mananalo nang hindi gumagalaw ang isang daliri. Biglang kinilig si Prince Gibson. Ang pamilya Lowe at ang pamilyang Bowiempre ay sumama sa planong iyon kung si Prince Gibson ang nagmungkahi nito. Tumango si Harvey at kumagat ng ilang kagat sa kanyang merienda. Ang inyong pinuno ay nag-iisa sa buong panahon. Plano niyang gumawa ng breakthrough sa martial arts niya, di ba? Magpapakita lang ba siya para magbigay ng hustisya dahil ang pamilya Lowe at ang pamilyang Bowie ay sinabi nila? Malamang hindi, sagot ni Prince Gibson. Kung gayon, ang pinuno pa rin ang may pinakamaraming piling tropa sa Heaven's Gate. Hindi na niya kailangang magpakita, pero ang isa sa mga subordinate niya ay isang mahigpit na kalaban. At kung talunin natin silang lahat, aasarin natin ang pinuno, at pipilitin siyang magpakita. Nagpout si Prince Gibson. Aaminin ko, ang panlilinlang na ito ay mas mabangis kaysa sa mga panlilinlang ng ibang pamilya. Bilang miyembro ng Heaven's Gate, naunawaan ni Prince Gibson kung gaano kalakas ang misteryosong pinuno. Dahan-daang tumango si Harvey. Hintayin na lang natin kung ano ang susunod na mangyayari. Isang araw na naman ang lumipas. Medyo payapa ang punong tanggapan. Walang nangyari pa. Madaling araw, isang hilera ng mga sasakyang Benz ang nakaparada sa labas ng tirahan ng pamilya Gibson nang matapos na bisitahin ni Harvey si Quill. Isang dosenang lalaking nakadamit ang lumabas sa mga sasakyan at pumila sa magkabilang gilid ng pasukan, na nag-escort ng isang puting lalaki sa loob. Ang lalaki ay patuloy na tumingin sa kanyang paligid na nagtataka, na parang nasa sarili niyang tahanan. Sa pangangasiwa sa pagbabantay sa pasukan, si Kaiser Lee ay likas na nanginginig at namutla. Siya ay halos bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Siyempre, sobrang takot lang ang naramdaman niya dahil kilala niya kung sino ang lalaki. Hindi na kailangang magpanik. Nandito lang ako para bisitahin si Mr. Quill. Hindi ako nandito para manggulo. Iginagalang ko ang aking mga nakatatanda, hindi mo ba alam? Bahagyang ngumiti ang lalaki at pumasok. Dumating na si Kuya Leader, si Zaid Surrey. Bulalas ng isa niyang subordinate. Agad na pinalibutan ng mga regalo at bulaklak ang kabaong ni Quill Gibson. Ano, kapatid ni Leader, si Zaid Surrey, ang senior mula sa Heaven's Gate. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang karamihan ng marinig ang mga salitang iyon. Napakaganda ng reputasyon ni Zaid. Hindi siya bahagi ng pamilya ng Heaven's Gate. May mga ulat na siya ay isang abandonadong bata na sinundo ng pinuno habang naglalakbay sa buong mundo. Siya ay mas matagal ng kasama ng pinuno kaysa sa iba. Ang kanyang pagdating ay kumakatawan sa kalooban ng pinuno. Ang pinuno, na hindi pa nakikialam sa mga gawain sa Heaven's Gate hanggang ngayon, ay maaaring gumawa ng kanyang galaw agad. Nakatayo si Harvey York sa bulwagan ng pagluluksa, na nakahalukip-kap ang kanyang mga braso, at nakapikit sa eksena sa kanya kanina. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, sinenyasan ang iba na gumawa ng paraan. Pagkatapos, pumasok si Zaid sa bulwagan ng pagluluksa at magalang na yumuko sa harap ng kabaong ni Quill.
Si Grand Protector at ang iba ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nataranta rin ang lahat, kumunot ang noo ni Alani Carlson, na puno ng takot ang mga mata habang nakatingin kay Zaid. Lahat sila ay miyembro ng Heaven's Gate. Alam nilang malaking bagay iyon para sa kapatid ng pinuno na magpakita. Matapos hindi igalang ni Harvey ang pamilya Lowe at ang pamilyang Bowie, hindi na napigilan ng mga tao, at maging duda sa pagdating ni Zaid. Hindi pinansin ni Zaid ang pagtataka ng lahat at naglakad patungo kay Prinsipe Gibson na may malabong ngiti. Ang aking pakikiramay, batang prinsipe. Responsable ka sa pamilya ngayon. Sana gawin mo ang magandang trabaho. Isa pa, narito ang ilang mga regalo mula mismo kay Mr. Layton. Mangyaring tanggapin ito. Pagkatapos, binigyan ni Zaid ng tseke si Prince Gibson. Naningkit ang mga mata ni Prince Gibson bago niya nakita ang tseke. $730,000 lamang ang nakasulat sa tseke, ngunit sa paghatol sa mga salita ni Zaid, si Prince Gibson ba ang papalit? Sinusuportahan din ba ng pinuno ang pag-akyat ni Prince Gibson? Nagdilim ang mukha ni Lance Gibson, ngunit nanatili siyang tahimik. Kung tutusin, wala naman siyang magagawa habang siya ay nasa mahinang kalagayan. Masyado kang mabait. Salamat din sa pinuno, sabi ni Harvey sa gilid. Kung gayon, hindi nararapat para kay Prince Gibson na maging susunod na pinuno ng pamilya dahil sa seniority niya. Si Lance dapat ang susunod. Kinuha ni Harvey ang tseke at binigay kay Lance. Huminto si Lance at binigyan si Harvey ng tingin ng pagpapahalaga. Anuman ang tunay na intensyon ni Harvey, nagawa niyang protektahan ang reputasyon ni Lance at ang mga tuntunin ng pamilya. Nakangisi si Zaid habang nakatingin sa eksena. Ikaw ay talagang isang kahangahangang tao. Wala kang ipinakitang personal na kagustuhan pagdating sa paghirang ng isang ordinaryong tao, at hindi magagawa ng mga tao ang ganyan. Hindi nakakagulat na nagdulot ka ng labis na kaguluhan sa punong tanggapan ng Heaven's Gate pagkatapos lumitaw sa loob lang ng ilang araw. Napangiti ng mahina si Harvey York. Wala kang karapatan dyan. Nandito ka ba para bumisita? O nandito ka ba para humingi ng isang pagpapaliwanag? Kung ang una, we will welcome you with open arms. Pero kung hindi, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang iyong mga kilos. Hindi kita bibigyan ng special treatment dahil lang sa kapatid ka ng leader. Talagang humanga si Grand Protector at ang iba pa. Sa lahat ng nasa Heaven's Gate headquarters, siya lang ang naglakas loob na magsalita kay Zaid Surrey ng ganyan. Napangiti si Zaid matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi na kailangan. Huwag kalimutan, may leader badge ka. Ang iyong badge ay may kaparehong autoridad tulad ni Lord Layton Surrey mismo. Sa madaling salita, magkakampi tayo. Hindi lang ako nandito para bumisita. Nandito rin ako para ipahayag ang aking paninindigan. Gusto kong tumayo kasama mo at ng pamilya Gibson sa lugar ni Mr. Layton. Natahimik ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi makapaniwalang tumingin si Lance Gibson at ang iba pa kay Zaid. Di ba siya nandito para humingi ng paliwanag? Kakampi natin siya. Si Zaid mismo. Ibig sabihin din ba nito si Mr. Layton? Pinikit ni Harvey ang mga mata at sinenyasan si Zaid bago naglakad papunta sa garden. Ngumiti si Zaid at sumunod sa kanya, na nakatingin sa isda habang nakatayo sa koridor. Pinaalis ni Rachel Hardy at ng iba pa ang mga tao. Anuman ang mangyari, ito ay hindi nararapat na marinig ng sinuman ang pag-uusap na iyon. Maya-maya, may nagdala ng tea kay Harvey at Zaid. Humigop ng ilang higop si Harvey bago bahagyang ngumiti. Plano ba ni Mr. Layton na mamagitan sa sitwasyon? He has always been a fair person, nakangiting sagot ni Zaid. Sa makatuwid, pansamantala niyang hinayaan ang nakakatandang grupo na pangasiwaan ang mga gawain ng Heaven's Gate habang siya ay nagpeperpekto ng kanyang martial arts. Hindi niya inaasahan na ang pamilya Lowe at ang pamilyang Bowie ay aabuso sa kanilang awtoridad. Marami na ring mabubuting tao ang pinagsamantalahan nila. Maging ang isang tulad ni Quill Gibson ay nagdusa sa kanilang mga kamay. Alam ni Mr. Layton ang lahat ng ito. Ngunit dahil ibinigay niya ang kanyang awtoridad,
ang pamilya Lo at ang pamilyang Bowie ay may makabuluhang kalamangan. Plano ni Mr. Layton na gumawa ng mga marahas na hakbang, ngunit hindi niya nakita ang pagkakataon. Ngayong lumitaw ka, ito ay isang magandang pagkakataon. Inaasahan ni Mr. Layton na makipagtulungan sa iyo upang harapin ang mga masamang mansanas ng Heaven's Gate minsan at para sa lahat. Para naman sa leader badge, pwede mong itago kung gusto mo. Ito ay magkakaroon ng parehong epekto sa iyong mga kamay o sa ibang tao. Ang mga simpleng salita ni Zaid ay nangangahulugan ng walang katapusang benepisyo para kay Harvey. Napakalinaw ng intensyon ni Zaid. Kung magpas siya si Harvey na makipagtulungan, gagawin niya at ng kanyang mga tao na susuportahan ng Heaven's Gate sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Tulad ng inaasahan sa isang pinuno na nakakaalam kung ano ang pinakamahusay para sa kanya. Napangiti si Harvey. Kung gayon, ano ang inaasahan mo sa akin bilang kapalit? Huwag mong sabihing wala kang inaasahan. Naniniwala lang ako sa interes at hindi sa pagkakaibigan. Humagalpak ng tawa si Zaid Surrey. Anong prangka na tao? Dahil dumating na tayo sa puntong ito, mabuti pa sigurong maglinis na lang ako. Matagal nang kasama si Mr. Layton sa Heaven's Gate. Siya, sa lahat ng mga tao, alam ang mental cultivation na iyon na wala ang mga teknik. Ang pamamaraan na iyon ay isang tsismis lamang na kumalat 100 taon na ang nakakaraan upang protektahan ang sagradong pagsasanay sa martial arts. Tapos muli, nagtagumpay si Quill Gibson sa pagperpekto ng kanyang sirkulasyon ng enerhiya. Nagtataka si Mr. Layton. Gusto niyang malaman kung anong teknik ang natutunan niya para maperpekto ang kanyang martial arts ng ganito. Gusto niyang malaman. Si Mr. Layton ay isang makaranasang tao. Nakakabilib na inamin niyang walang mental cultivation technique. Ngumiti si Zaid. At paano naman ang alok ko? Maaari kong tanggapin ito, ngunit sa isang kondisyon. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Tutuparin ko ito ng buong lakas ko. No need, mahinang ngumiti si Harvey. Kung mapapatunayan mo na kayo ni Mr. Layton ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Quill. Ibibigay ko sa iyo ang teknik. Pero kung hindi lang hindi mo makukuha ang teknik, kailangan mo ring bayaran ang presyo para sa kung ano ang ginawa nyo. Malinaw ang intensyon ni Harvey. Kung may kinalaman si Layton sa pagkamatay ni Quill, dapat na siyang tumigil sa pag-iisip tungkol sa pagkuha ng teknik. Hahabulin sila ni Harvey hanggang sa dulo ng mundo. Nagdilim ang ekspresyon ni Zaid. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Harvey na bantaan ang pinuno ng Heaven's Gate. How dare you say something like that? Pagbabayaran mo ito. Bakit naman makikisali si Mr. Layton? Hindi mo siya iginagalang sa pagtatanong ng ganyan. Tama na ang satsat. Ang katotohanan na siya ay naging isang Diyos ng digmaan sa pamamagitan ng napakahirap na pagsasanay ay nagpapakita kung gaano siya katalento. Ngunit iyon lamang ay hindi magiging sapat upang ipagtanggol laban sa ibang mga Diyos ng digmaan, lalo pat gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kaya ang paghahanap ng teknik na makakadagdag sa Heaven's Feast ay mahalaga. Paanong hindi siya magiging interesado matapos malaman na may ganoong pamamaraan si Quill? Mayroon akong dahilan upang maghinala na ang iyong pinuno ay malalim na nasangkot sa sitwasyong ito. Siyempre, kung mapatunayan mong mali ako. Kung gayon, ikalulugod kong ibigay ang mga pamamaraang iyon kay Mr. Layton upang makamit ang kanyang mga layunin. Hindi naman dapat mahirap gawin iyon ngayon, di ba? Huminga ng malalim si Zaid. Masasabi ko na ngayon, Sir York. Si Mr. Layton ay isang kagalang-galang na tao. Hinding-hindi siya gagawa ng ganoon. Talagang sincere siya. Ibibigay daw niya ang 300 mga personal guard niya na mamamatay para sa iyo basta ikaw ay magbigay ng teknik. Tsaka may dahilan ka kung kakampi mo siya. Hindi lamang maibabalik ang reputasyon ni Quill sa ganoong paraan, ngunit maaari mo ring sugpuin ang mga ambisyosong tao na sumusuporta sa pamilya Lo o sa pamilyang Bowie. Kailangan mong malaman kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Kung tutuusin, kung si Mr. Layton ay susuportahan sila, magkakaroon ng malaking problema ang pamilya Gibson. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 5175. Wika ni Zaid Surrey, na nakangiti ng mahina. Ngayong naipakita na niya ang kanyang tunay na kulay, naging prangka na siya. Ngumisi si Harvey York kay Zaid. Tinatakot mo ba ako? Humigop ng tsaa si Zaid. Mali ang iniisip mo. Bakit ko gagawin iyon? Ito ay isang friendly na paalala lamang. Sa anumang kaso, umaasa akong makatrabaho ka. Kung tutusin, minamaliit ko ang pamilya Lo at ang pamilyang Bowie noon pa man. Casual na inihagis ni Harvey ang kanyang tasa sa lupa, nabasag ito sa ilang piraso. Naningkit ang mga mata ni Zaid at pinaningkitan niya si Harvey. Hindi niya alam kung paano pipili si Harvey. Kung pinagbabantaan mo ako, ibig sabihin hindi mo mapatunayan na inosente ka. At kung ganoon, kasama rin si Layton. At dahil parang ganoon na nga, I'll have you message him for your own good. Hindi niya makukuha ang teknik. At saka, wala rin namang silbi sa kanya kahit na mayroon siya nito. Natigilan si Zaid. Ano ang ibig mong sabihin? Kung makuha ni Mr. Layton ang pamamaraang iyon, mabilis siyang uunlad hanggang sa puntong iyon na ang Heaven's Gate ay itulak sa mas mataas na taas. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Harvey. Ang isang patay na tao ay hindi na makakagamit para sa pamamaraan. Kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Quill, isa na siyang bangkay sa ilalim ng kabaong ni Quill. Natigilan si Zaid. Baliw ka ba? How dare you say such things sa headquarters ng Heaven's Gate? Hindi na makatingin si Harvey kay Zaid. Halika, paalisan mo ang lalaking ito. Huminga ng malalim si Zaid at pilit na ngumiti habang naglalagay ng business card sa mesa. Alam kong hindi ka masyadong makatuwiran ngayon. Iyon lang ang dahilan kung bakit mo nasasabi ang mga bagay na iyon. Kahit na, gusto kong bigyan ng second chance ang mga tao. Ito ay isang business card na may numero ng aking telepono. Kung kailangan mo ako, maaari mo akong kontakin anumang oras na gusto mo. Ako ay isang responsableng tao. Sana talaga magkatrabaho tayo. Pagkatapos, tumalikod si Zaid at naglakad palayo. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Zaid sa tuktok ng bundok sa punong tanggapan ng Heaven's Gate. Meron isang sinaunang templo na may mga gumuguhong estatwa na nakapalibot sa lugar. At muli, ang buong lugar ay tila medyo maayos na pinananatili. Ito ay malinaw na ang mga tao ay nag-aayos ng lugar sa buong oras. Napabuntong hininga si Zaid habang tahimik na nakaupo sa kama. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang ordinaryong matandang lalaki na nakasuot ng lumang damit. Puno rin ng gulay ang kanyang mga kamay. Siya ay natural na lumabas upang ilagay ang ilan sa mga ito. Matapos ilagay ang mga gulay sa harap ng balloon, sa wakas ay nagsalita siya. Bumalik ka na. Ang kanyang boses ay hindi anumang espesyal, ngunit ito ay may isang hindi may kakailan na awtoridad. Ang sinumang makarinig ng boses na iyon ay agad na makaramdam ng pagyuko at pagpapakumbaba. Ito lamang ang nagpapakita kung gaano kapambihira ang lalaki. Tumayo si Zaid at yumuko ang katawan. Paumanhin, Ginoong Layton. Hindi ko makuha ang gusto mo. Kusang pumikit ang mga mata ni Zaid dahil alam na alam niya ang mangyayari. Ang lalaking nauna sa kanya ay ang kanyang guro at ang pinuno ng Heaven's Gate, si Layton Surrey. Tumanggi si Harvey. Tanong ni Layton na may pagtataka. Bakit naman? Kumunat ang noo ni Zaid Surrey. Sinabi niya na tatanggi siyang makipagtulungan sa iyo kung may kinalaman ka sa pagkamatay ni Quill Gibson. Ibibigay din niya ang teknik sa sandaling mapatunayan natin na inosente ka. Kung hindi walang silbi kahit na may teknik ka. Sinabi ni Zaid kay Layton Surrey ang lahat ng sinabi ni Harvey York ng malinaw, tinitiyak na siya ay naiintindihan. Anong ibig sabihin nito? Hindi rin maintindihan ni Layton. Nauutol na sabi ni Zaid. Sabi niya, ano, sabihin mo na lang. Napalunok ng kaba si Zaid. Sinabi niya na ang isang patay na tao ay hindi na makagagamit ng pamamaraang iyon. Natahimik si Layton at tumawa. As expected sa isang binatang tulad niya. Tinanong niya pa ako this time. Umirap si Layton. Matagal na siyang nasa mataas na posisyon.
Siya ay namuhay ng isang nakaka-relax na buhay ngunit hindi pinapayagan ang iba na tanungin din ang kanyang awtoridad. Aminin ko man nakasali ako, ano ang magagawa niya? Ang pakikipagtulungan sa akin upang harapin ang pamilyang Lo at ang pamilyang Bowie ay sapat na upang maibalik ang hustisya kay Quill. Hindi ba magandang bagay iyon? Natigilan si Zaid. Ibig mong sabihin, may kinalaman din tayo sa pagpatay kay Quill. Nagdilim ang mukha ni Layton. Ano bang sinasabi mo? Alam ng bastos na iyon, si Quill, na ibinubukod ko ang aking sarili upang maging isa sa kalikasan. Hindi lang niya ako binigyan ng teknik sa sandaling mayroon siya, tinanggihan pa niya ang kahilingan ko. Nararapat siyang mamatay. Tumigil sandali si Zaid. Kung iyon ang kaso, bakit hindi ako maghanda ng ilang ebidensya upang makuha muna ang pamamaraan? Tumawa si Layton. Akala mo ba hindi malalaman ni Harvey? Marahil hindi niya ibibigay ang aktwal na pamamaraan para sa pekeng ebidensya. So ano? Kumunot ang noo ni Zaid. Hindi mo naiintindihan, di ba? Humalukip-kap si Layton. Ako ay isang martial artist, isang god of war, ang pinuno ng Heaven's Gate. Bakit ka magpapapeke ng ebidensya para lang sa isang teknik? Kung ganito ako na-expose, hindi lamang ang aking reputasyon ay lubusang masira, ngunit ang mga tao ay mamaliitin pa ang Heaven's Gate ng walang hanggan. Sa ganoong paraan, kamumuhian ako ng kasaysayan mismo. Ito ay malinaw na isang bitag. Si Harvey ay isang malupit na tao, na sinusubukang durugan ang ating mga espiritu tulad nito. Natigilan si Zaid at napabuga ng hangin. Hindi natakot si Harvey na magpapalsipikado si Layton ng ebidensya dahil lang sa nakakapanghinayang ng epekto nito. Lahat ng pagsasanay upang maging isang Diyos ng digmaan ay hindi magiging walang kabuluhan. So, talagang binabalak ni Harvey na sirain ang Heaven's Gate, sabi ni Zaid. Ngumiti si Layton. Siguro hindi iyon ang dahilan. Ngunit dahil namatay si Quill dahil sa Heaven's Gate. Kung ganoon, ang pagsira sa Heaven's Gate ay malamang na ang layunin. Nagsalubong ang kilay ni Zaid. So ibig mong sabihin, naiwan mo sa kanya ang business card mo, hindi ba? Bigyan mo siya ng kalahating araw. Kung hindi natin marinig mula sa kanya, tayo ay magtatrabaho sa pamilya Lo at sa pamilya Bowie sa halip. Sabihin sa kanila na si Calvin Lo ang susunod na pinuno ng Heaven's Gate kung bibigyan nila ako ng mental cultivation na mga diskarte. Pwede rin silang maging estudyante ko kung gusto nila. Sigurado akong alam nila kung gaano ito kapakipakinabang para sa kanila. Habang nag-uusap ng mahaba sina Layton at Zaid Surrey, ibinato na ni Harvey York ang business card sa basurahan. Binabalik-balikan niya ang kanyang laptop, at naghahanap ng impormasyon tungkol kay Layton. Hindi nagtagal ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumawag si Kyrie Patel, na ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan. Kinuha ni Harvey ang video call bago nakita ang isang napakakaakit-akit na babae na nakadress na nakaupo sa isang upuan habang umiikot ang kanyang wine glass. Ang mapang-akit na tanawin ay mag-iiwan ng sinumang lalaki na hindi makahinga. Si Kyrie ay isang tunay na anghel. Ang isang 80 taong gulang na lalaki ay malamang na makakaramdam ng kaginhawaan pagkatapos makita ito. Dahan-daang umiwas ng tingin si Harvey bago mabilis na ibinaling ang atensyon sa mga dokumentong nasa harapan niya. Ano ito? Gabi na. Hindi ka patapos sa sitwasyon sa Golden Sands ngayon, di ba? Ngumisi si Kyrie. Hindi naman sa ayaw ko. Naging masyadong maingat si Blaine John nitong mga nakaraang araw. Pinigilan ng pamilya ang kanilang sarili. Walang nakakaalam kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Dahil sa punong tanggapan ng Heaven's Gate, nagkagulo ang Golden Sands. Napakalaki ng epekto ng Heaven's Gate sa lungsod. Sa totoo lang, ang punong tanggapan ay isa lamang distrito sa ilalim ng jurisdiction ng Golden Sands para sa mga layuning pang-administratibo. Marami kang gulo dyan. Halos lahat ng opisyal ng lungsod ay laging nakabantay sa iyo. Gustong malaman ng lahat kung maibabalik mo ba talaga ang hustisya kay Quill Gibson. Kung hindi mo kaya, ang malaking kalamangan na pinaghirapan naming buuin ay mawawala sa isang iglap. Napabuntong hininga si Harvey.
Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa lahat, ha? Nangungunang ranggo ng mga pamilya, nakatagong pamilya, hermit families, at sacred martial training grounds. Napaka-komplikado ng sitwasyon sa Golden Sands. Ngunit kung haharapin ko ang Heaven's Gate at si Layton Surrey, magiging maayos ang lahat. Umupo ng tuwid si Kyrie at ibinaba ang kanyang baso bago bumantong hininga. So, hindi mo papakawalan si Layton. Dahil walang sino man dito ang makapagpapatunay sa kanyang pagiging inosente, ibig sabihin ay kasabwat siya kahit na siya ay hindi ang pangunahing salarin. Kung tutusin, kailangang magbayad ang mga tao sa paggawa ng maling bagay. Paano kung siya ang pinuno ng Heaven's Gate? Papahukayin ko ang mga taga-isla ng mas malalim na butas. Napangiti si Kyrie. Huwag mong maliitin si Alani Carlson. Nagpadala ako ng isang tao mula sa Tokyo upang mag-imbestiga. Siya ay isang ampun lamang na anak na babae ng daan ng tubig, ngunit tinatrato nila siya na parang siya ay mula sa pangunahing bloodline. Marami siyang mapagkukunan, at nagpunta siya dito partikular para sa mental cultivation technique. Kung hindi niya naabot ang kanyang layunin, maaaring ipagkanulo kanya sa madaling panahon. Napangiti si Harvey. I let him off the hook for the sake of him pretend to respect Quill. Pero kung magdesisyon siyang saksakin ako sa likod, malugod ko siyang tatanggapin. At saka, sa wakas ay makakakuha ako ng dahilan para sampalan siya hanggang mamatay. Ngumiti si Kyrie Patel. Basta alam mo ang pinasok mo. Nag-alala ko na baka mahulog ka sa malambot na yakap ng iba. Kung mangyayari iyon, baka sumama kaming lahat sa iyo. Humagalpak ng tawa si Harvey York. Huwag kang mag-alala, gusto talaga akong patayin ng babaeng iyon. Hindi siya gagamit ng mga ganyang trick. Mahirap sabihin yan. Kumunot ang noo ni Kyrie. Ang isang babaeng tulad niya ay gagamit ng anumang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Wala bang mga sikat na eksperto tulad ng pamilya Kawashima noong ikalawang digmaang pandaigdig? Hamalakhak si Harvey. Huwag ka nang mag-alala. Ako ay isang taong may karanasan. Hindi na kailangang pag-usapan ito. Bumalik na lang tayo sa Heaven's Gate. May koneksyon ba si Layton Surrey sa pamilya Patel? Binuklat ni Harvey ang mga pahina ng dokumento. Nakaramdam siya ng curious matapos makita ang ilan sa kasaysayan sa pagitan ni Layton at ng pamilya Patel. Meron, pero dekada na ang nakalipas. Ang sama ng loob ng nakatatandang henerasyon ay hindi dapat makaimpluwensya sa ating paghatol. Kung tutusin, magbabayad siya kung talagang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Quill Gibson. Isusupol ko lahat ng tumututol sa ideya sa pamilya. Sisiguraduhin kung lubos kang susuportahan. Agad namang nagpahayag ng paninindigan si Kyrie. Isa ito sa mga layunin kapag tumatawag. Ngumiti lang si Harvey. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iyon. Hanggat ang pamilya Patel at ang 6 na hermit families ay panatilihin ang pamilya John ng ilang sandali, ay sapat na iyon sa akin. Lumipat si Harvey sa ibang pahina, na inihayag ang relasyon nina Blaine John at Layton bilang guro at estudyante. Sa mga nakalipas na taon, ang pamilyang John ay sumuporta sa Heaven's Gate ng walang kondisyon gamit ang lupa, mga mapagkukunan, at pera. Sa ibabaw, parang sinasamba ng pamilya John ang Heaven's Gate. Gayunpaman, alam ni Harvey na hindi ito ganoon kasimple. Kung tutusin, ang isang tusong tulad ni Blaine ay hindi gumagawa ng mga bagay ng walang dahilan. Iniisip pa nga ni Harvey kung nangyari ba ang lahat dahil gusto ni Blaine na tapusin siya ni Layton. Kung ganoon nga ang kaso, wala siyang pakialam kay Blaine pagkatapos ni Layton. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsimulang isipin ni Harvey ang lahat ng nangyari sa punong tanggapan ng Heaven's Gate. Pinaalalahanan siya ni Kyrie sa telepono na kailangan niyang alagaan agad si Layton. Gayunpaman, nagpasya si Harvey na maghintay dahil hindi ipinakita ni Layton ang kanyang saloobin. At saka, hindi pa ito libing ni Quill. Matapos basahin ni Harvey ang mga dokumento, matutulog na sana siya nang dumating siya sa isang tahimik na looban kung saan siya maaaring manatili saglit. Dahil gusto niya ang kapayapaan at katahimikan,
ang mga disipulo ni Rachel Hardy na longmen ay nakapwesto ng mga 300 talampakan sa paligid ng lugar. Ang looban ay patay na tahimik. Pero pagkapasok ni Harvey ay agad niyang pinikit ang mga mata. Umalangaw-ngaw ang malamyos na tunog ng alpa mula sa loob ng kanyang kwarto. Ang boses ay tila umaalingaw-ngaw sa pakiramdam ng isang kabataang babae ng pananibik at pagpapalagayang loob, na nagre-refresh sa pakiramdam ng isang lalaki na may primitive instincts. Nakasimangot si Harvey York habang pinitik ang kanyang mga daliri. Isang invisible airwave ang direktang nagbukas ng pinto. Isang nakakatakot na hiyawan ang umalangaw-ngaw, na sinira ang kapaligiran at huminto sa tunog ng alpa. Pumasok si Harvey na naka-cross arms. Ang telang seda ay nakasabit sa buong lugar, na nagpapakita lamang ng bahagi ng silid. Kasabay nito, hindi bababa sa 100 kandila ang naiilawan sa paligid ng lugar, na ginagawa itong isang napakaromantikong eksena. Isang babaeng nakasandal sa alpa na nakahubad ang mga balikat. Ang nakakadurog niyang tingin ay nakatutok kay Harvey, na parang nalungkot siya na hindi niya maintindihan ang alindog ng eksena. Si Alani Carlson iyon. Iyon ay, siya ay kumikilos ng wala sa pagkatao. Napalitan ng isang pakiramdam ng kahinahunan ang magaspang na ugali niya. Sa wakas nakabalik ka na. Hindi ka pa kumakain di ba? Please, kumain ka na. Napangiti si Alani nang makita si Harvey. Napuno ng masasarap na pagkain mula sa isla na bansa ang buong mesa. Ang sushi, sashimi at tempura ay maayos na nakaayos upang maging isang kapistahan para sa mga mata. Karagdagan pa, isang bahagyang bango ng steak ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nagpapasigla ng gana sa pagkain. Masarap na pagkain at inumin, na may kasamang magandang babae. Ngunit si Harvey ay ganap na hindi nabigla sa nakita. Casual siyang naghanap ng mauupuan, at nag-cross legs. Anong palabas ngayong gabi, Miss Alani? Napadpad ka ba dito sa sobrang inom? O baliw ka para isipin na ako ay ganyan? Galit na galit si Alani. You are really unromantic, Sir York. Ang tagal kitang hinintay. Ginawa ko ang lahat ng mga pagkain ito mula sa aking bansa para lamang sa iyo, ngunit ikaw ay kinukutsa ako nang wala man lang kagat. Napakabastos, alam mo, napangisi si Harvey, hindi man lang siya naakit sa bitag na nasa harapan niya. Pumunta lang sa punto, ano ang sinusubukan mong gawin? Lilinawin ko ito, hindi ako interesadong hawakan ang anumang nasa harapan ko ngayon. Hindi ako ganoon katapang, bahagyang natawa si Alani. Tulad ng inaasahan sa isang pambihirang lalaking tulad mo. Dumating ako ng may katapatan kapalit ng The Way of Water. Basta pumayag ka, susuportahan ka namin para mamuno sa Heaven's Gate. Papalitan mo si Leighton Surrey bilang ang bagong pinuno. Bukod dito, ay set up ka namin ng isang offshore account sa Switzerland na may $1,000,000 dito. $1,000,000. Maraming tao ang hindi kumita ng ganoong kalaking pera pagkatapos magtrabaho sa buong buhay nila. Ako naman, mananatili rin akong mabuting kaibigan. Hamalakhak si Harvey. Maraming benepisyo. Ano ang dapat kong bayaran para dito? Mental cultivation technique. Kung iyon lang ang gusto mo, ang masasabi ko lang ay makitid ang isip ng The Way of Water. Napangiti si Alani. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, Sir York. Natutunan ko ang diskarteng iyon sa unang lugar. Pagkatapos makita ang iyong kapangyarihan, mas naiintindihan ko kung gaano kalakas ang diskarteng iyon. Kabanata 5200. Ngunit nang malaman kong may kinalaman ang pinuno sa pagkamatay ni Quill Gibson, nawalan agad ako ng interes sa mga diskarte sa paglilinang ng kaisipan. Kilala ko ang taong hinahabol niya at mas mahalaga ka kaysa sa simpleng pamamaraan. Kaya sinabi ko ang tungkol sa iyo sa adoptive father ko sa lalong madaling panahon. Binigyan ka niya ng 3 benepisyo, umaasang tatanggapin mo ang mabuting pakikitungo sa The Way of Water. Bahagyang ngumiti si Alani Carlson habang niluwagan niya ang kanyang yukata upang ipaalam kay Harvey York na maaari niyang makuha ang kahit ano. Tila walang pakialam si Harvey nang makita ang magandang tanawin sa harapan niya. Lahat ba ng mga taga-isla ay pilantropo o ano?
Sumuko ka na sa mga diskarte sa paglilinang ng isip, at binibigyan mo ako ng napakaraming benepisyo. Nakikita ko ba ang mundo na may kulay rosas na salamin? O masyado kayong mabait? May mga bagay na hindi na kailangan ng karagdagang konteksto, Sir York, nakangiting sagot ni Alani. Dahil sumuko na kami sa pamamaraan, syempre, hihilingin namin ang iba pa. Magsalita ka ng maayos, sagot ni Harvey. Ang ating pagkakaibigan ay magiging mas mahalaga kaysa sa simpleng pamamaraan. Magpaliwanag ka, mas madaling palakihin ang libu-libong tapat na tao kaysa makahanap ng isang hindi pangkaraniwang tao. Tama na, itinuro ni Harvey ang pintuan. Kung patuloy kang magdadaldal ng ganito, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako para itapon ka. Sigurado akong hindi mo gustong makita ka ng pamilyang Gibson na ganito. Natahimik si Alani at saka mukhang natakot. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Harvey bago bumantong hininga. You are really unromantic, Sir York. Talaga bang gagawin mong walang laman at baog ang lahat? Ngumisi si Harvey sa casual na humigop ng tiyan niya. Napabuntong hininga si Alani bago umupo ng tuwid, nabawi ang kanyang hindi malapitang kilos. Ang The Way of Water ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Makakakuha ka ng pera, kapangyarihan, at kababaihan. Bilang kapalit, gusto naming tulungan mo ang The Way of Water ng 3 beses tuwing kailangan namin ito. Kung walang kondisyon, syempre, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pipilitin na lumabag sa moral o lumabag sa batas. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Gusto mong tulungan ko ang The Way of Water ng 3 beses. And then keep me by your side kasi hindi ako makalayo sa inyo. Magiging taksil ako sa sarili kong bansa kung ganoon. Iyan ba ang gusto mo? Isang magandang ngiti ang ipinakita ni Alani. Makakaisip ka ng ganyan, syempre. Ngunit bilang mga miyembro ng Departamento ng Kabihas ng Pandaigdig, sa palagay ko ay hindi tayo dapat maging masyadong makitid ang pag-iisip. Ang buong mundo ay isang malaking pamilya. Ang tunay na layunin ng Island Nation ay pag-isahin ang mundo. Kapag nangyari iyon, isa ka sa pinakamalaking contributor. Hindi ka rin babanggitin na traidor. Naniniwala ako na sa iyong suporta, darating ang araw na iyon. Bahagyang natawa si Alani.